Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video ay magbibigay tayo ng reaksyon dito sa naging behavior ni Myla Pablo towards her teammate na si Wilma Salas, na kung saan is umani ng iba't ibang reaksyon dito sa social media at nagtrending online. Atin ring pag-uusapan itong mga lipatan portion na nagaganap dito sa ating PVL or ating Philippine Volleyball League. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue. So heto na nga yung pinag-uusapan at trending nitong mga nakalipas na araw itong naging behavior ni Myla Pablo dito kay Wilma Salas. Kasi doon last week nagkasagupaan o nagkaroon ng match itong Petrogas Angels kontra dito sa Cherry-Pico crossover. So merong dito na nakuna ng isang netizen na kung saan is nag-viral. Okay, so umabot ng hundreds of thousands yung views. So yung naging eksena mga kapolitika ni Myla Pablo at itong si Wilma Salas, na kung saan is hinarap ni Myla Pablo itong Cuban import nila na si Salas. At nakita natin doon na itong si Myla Pablo ay akmang a-appear dito kay Salas. But unfortunately is hindi pala ganun itong plano ni Myla Pablo at itong iba yung gesture niya. So dito is siguro para sa kanya is pabiro lang ito, kasi parang sanay naman itong si Pablo dito na kung saan is binibiro niya yung ibang mga players. But in this case kasi is inappropriate yung lugar. At the same time, pag ganito na na maitim yung kabiruan mo, ay talagang sensitive yan sila sa mga inferiority complex. Kasi alam naman natin yung yung naging issue ng puti at itim doon sa Amerika. So sensitive yan sila mga kapolitika. So dito is hindi pinakita ni Wilma Salas kung ano yung nararamdaman niya, kasi obviously is nasa harap sila ng maraming tao. Okay, at the same time, syempre dayuhan lang siya dito sa ating bansa. Kinakailangan din minsan na siya yung lumugar. So dito is parang ito yung nakikita natin bakit hindi talaga nag-perform itong si Wilma Salas, kasi meron siyang down yung kanyang feeling. Siguro ito lang yung akong personal na opinion na mga kapolitika, at ito lang yung base sa aking observation doon sa naging performance ni Wilma Salas. Parang wala siyang gana talaga. Okay, at nawala na yung kanyang energy at yung kanyang enthusiasm kumbaga. So maybe meron siyang inferiority complex dito sa pinakita ni Myla Pablo, kasi nga sa sinasabi natin is hindi naman niya ipapakita yan publicly, at wala rin siyang official statement or naging reaction or sinabi dito sa ginawa ni Myla Pablo. So dito is maybe kung bumalik itong si Myla Pablo at tawanan, nakipaghalakhakan dito kay Wilma Salas, or hinag niya lang kumbaga itong si Wilma Salas, kasi parang nakikita natin na parang insensitive rin itong si Myla Pablo towards her action. So nakikita natin na itong si Myla Pablo ay inappropriate yung kanyang behavior na pinakita publicly. Okay, na kung saan is umani ng iba't ibang reaksyon. So itong si Wilma Salas, nakita kasi natin dito sa video na parang dinedma na lang itong si Wilma Salas at tumalikod siya. So hindi man lang siya nag-smile kumbaga. And dito mga kapolitika, ano ba yung mga naging reaction ng mga tao? So nagalit itong tao, talagang inulan ng pambabatikos itong si Myla Pablo, at marami nga nagsasabi na deserve niya mabangko dahil dito sa kanyang attitude. At maybe ito din yung reason bakit nabangko si Myla Pablo, dahil sa kanyang behavior na nakita ng Japanese coach. At ano pa yung ibang sinabi, may nagsasabi na talagang ito ay clear na racial discrimination dito towards Wilma Salas. Kasi itong sayang daw yung ganda ni Myla Pablo, na kasi itong si Wilma Salas, alam naman natin na medyo medyo itim yung kanyang kulay. So merong merong impact yan sa kanila kumbaga, na hindi niya lang sinasabi. Okay, and yung mga sinasabi rin ng mga netizen base dito sa mga naging comment ay kabastusan daw itong ginawa ni Pablo dito kay Salas. Okay, so at masasabi naman natin dito mga kapolitika, agree tayo at naniniwala tayo dito sa mga sinabi ng mga netizen online. Base dito sa parang ako is nasakit na rin ako in behalf of Wilma Salas. Kasi hindi man lang siya binalikan ni Myla Pablo at nakipaghalakan, na sinasabi niya siguro na oy, joke lang po yun. Hindi niya po sinabi, or wala man lang siyang regards dito sa maybe naging feeling ni Salas kumbaga.
Okay, kasi kung tayo mga kapolitika, kung talagang yung joke naman natin is talagang meant is talagang ano naman, makikipaghalakhakan ka doon sa ano mo, sa kaharap mo, kumbaga. But itong si Myla Pablo is iba po yung behavior na pinakita niya. Okay, which I believe is inappropriate. Pwede naman siguro mag-joke, pero hindi tulad dito na maraming tao na kung saan is nabibigyan po ng kulay. Okay, at dito naman ay dumako naman tayo dito sa napabalita at mga usap-usapan. Nalilipat na daw itong si Myla Pablo dito sa Capital One kasi ano pa nga yung reason at ano pa nga yung dahilan bakit siya magstay dito sa Petrogas Angels, kasi nga doon sa naging performance niya doon sa Petrogas ay talagang so below average yung naging performance niya at lagi siyang bangko. So kumbaga is ito kasi mga players, mga veteran players is na-offeran yan sa ibang mga teams. Kumbaga merong bidding na nangyayari yan, kung sino yung pinakamalaking offer ay doon sila lumilipat. Example lang dito itong si Sultones, itong sila si Domingo, even though malalakas yung team nila, but kung merong offer yan or most of the time is meron yung mga chance na hindi na sila nire-renew ng kanilang head. So merong rin tendency na ganun. But most of the time is meron talagang mga chances rin na ino-offeran niya sila ng malaki doon sa ibang teams, kung kaya nga umaalis sila even though yung kanilang mga teams is sikat or talagang talagang bilong na sila doon matagal pa, pero pag ino-offeran sila mga kapolitika ng mas malaki na performance fee ay talagang lumilipat yan sila. Okay, so just like dito kay Pablo na inoferan siguro ng Capital One, kasi sa sinasabi na nga natin kung meron lang siguro nakatulong itong si Toshoba para bumuhat dito sa sa Capital One na local player ay talagang di malabo na sila sana yung mapasali dito sa Final Four. Okay, so dito yung talagang kaibahan. Now dito naman sa siguro okay na rin kay Myla Pablo para growth na rin at makita na rin yung kanyang value, kasi dito sa Petrogas ay talagang hindi siya pansinin itong Japanese coach. So might as well nalilipat na lang siya ng ibang team, which is good for her naman, instead na mabangko siya dito at talagang hindi nagagamit yung kanyang skill. And mga kapolitika, meron pala tayong mga nasagap na impormasyon at mga balibalita at usap-usapan ulay na itong si Gonzaga at si Dakis ay lilipat na rin ng ibang team. So nakita naman natin na hindi na naglaro itong si Rachel Ann Dakis dito sa Signal, at the same time itong si Gonzaga. Nakapagtataka lang kasi itong si Gonzaga ay lagi naman yan dito sa Signal. Even dati nga, diba, na dadalawa yung kanyang schedule ay nakaka-attend siya. Okay, kumbaga merong crucial na laro itong kanyang team dito sa PSL ay tumatawid siya dito sa PVL para maglaro rin. So ngayon is parang sinasabi niya na conflict daw sa schedule kung kaya hindi siya nakapaglaro dito sa Signal. But base sa ating mga nakalap na informasyon at mga research mga kapolitika ay parang may tampo daw itong si Gonzaga dito sa sa Signal. Maybe nagpapalaki rin siya ng kanyang performance fee at dito na binigyan siya ng open door or opportunity dito sa Zeus Coffee, kasi ito nga yung team na sinasabi na baka lilipatan ni Gonzaga at itong si Dakis. So baka dito sila sa Zeus Coffee, kasi pag pag veterano ka na, nagpapamahal ka na. Okay, at siguro para makita mo din yung worth mo, kumbaga. So worth it rin naman na lilipat sila dito sa Zeus Coffee, kasi nakikita natin dito pag yung isang team lang ang talagang nangigibabaw dito sa ating PVL ay talagang wala ng intense or wala ng thrill itong naging laro, kasi very predictable na kung lahat ng mga magagaling is doon sa Creamline, andun sa Chocomocho, andun sa Signal, andun sa Cheritigo, ay talagang walang variation yan mga kapolitika, walang equality. So kumbaga is dapat yung mga ibang magagaling rin is dapat doon rin sa ibang mga teams, just like dito sa mga bottom teams, itong Capital One, itong Zeus Coffee, itong Chocomocho, dapat din doon din ibibigay or ipoporma itong mga ibang magagaling at mga veteranong players. Kumbaga parang may equality at unpredictable naman yung laro, kasi alam naman natin pag puro Creamline lang, puro Signal, Cheritigo ay talagang napaka-predictable ng laro. So kumbaga is dapat doon sa mga bottom teams ay tulungan naman sila para hindi naman sila forever na malugmok at talagang parang pinaka-worst is talagang mawawala na rin sila dito sa PVL. So okay po ito na yung mga veterano at magagaling na players ay talagang well distributed dito sa ibang mga teams.
especially dito sa bottom teams mga kapolitika, para unpredictable naman yung laro. Okay, so far ito yung pinaka-latest update at pinag-uusapan dito online. And mga kapolitika, postpone pala yung laro sa August 29 is nilipat na po sa Sabado, August 31. Okay? So ano ang yung masasabi dito mga kapolitika sa behavior or ugali na pinakita ni Myla Pablo towards Wilma Salas? Kayo na po ang bahalang humusga. At agree rin ba kayo na lilipat itong si Myla Pablo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.